Ang marriage namin ay para siyang daanan na may mga lubak at patag na road. 11 years is just a number. Maaaring sabihin nyo na nakakahanga talaga yung ganitong katagal na relasyon. Pero ano nga ba ang sikreto kung bakit kami tumagal ng ganito at ano ang mga susi para makamit ang tunay na daan tungo sa successful marriage? They say na ang marriage life is very critical sa first year of your relationship. And isa kami sa magpapatotoo na totoo pala yun. Dumating kami sa punto na malapit na kaming maghiwalay ilang months after our wedding dahil sa marital issues. Hindi natin pwedeng sabihin na kahit Christian na kayo, parang malakas kayo. Bale, ang nangyari kasi noon, nag-full time ako sa ministry. So, akala ko maintindihan niya at tama naman, number one si Lord, pero nakalimutan ko na yung responsibility ko pa rin pala as a husband ay hindi ko pala nagagawa. So, puro ako ministry hanggang sa akala ko naiintindihan niya, inisip ko naiintindihan niya, pero hindi pala eh. Meron pa rin needs yung wife at responsibility yung husband na hindi dapat natin binabaliwala at hindi natin pwedeng gawing excuse yung ministry para hindi natin magawa yung responsibility na yun. God is really the main reason kung bakit hindi kami sumuko. Mahirap ang forgiveness, pero tinulungan kami ni Lord na magawa ito. Mahirap din ang trust, lalo na kung nasira na ito, pero si Lord, ibinalik sa amin ito. Hindi pa dyan natatapos ang pagsubok sa aming marriage. After almost 5 years of being married, hindi pa kami nagkakaroon ng anak. Dumating na ako sa punto na naghahanap na ako ng solusyon sa tulong ng gamot, doktor at espesyalista. Pero yung asawa ko, may faith siya na ibibigay sa amin ni Lord yung anak namin sa perfect timing niya. Hindi ako matibay at madalas umiiyak na lang ako na sana bigyan niya kami kahit isang anak lang. Naramdaman ko rin na parang nare-depress na ako. Ngunit hindi na ako nagtuloy magpatingin sa doktor kasi napakamahal ng mga test. Pero isang test lang pala ang gusto ni Lord sa amin na ipasa namin. And yun nga, yung test of waiting. Isa talaga sa pinangawakan ko nun yung Word of God. Kaya nga napaka-powerful ng devotion ng Word of God. Kaya nga sabi ko, hindi yan dumadating ngayon, pero naniniwala ko, sabi ko, God is the author of life eh. Sabi ko, so hindi imposible na ibigay sa amin Lord. Kaya yung verse na pinahawakan ko talaga is yung nabasa ko siya, yung Romans 4:18. Sabi doon sa NLT version, even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations, for God had said to him, that's how many descendants you will have. And it's verse 19, and Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead, and so was Sarah's womb. So sabi ko nga, kung itong si Abraham, sabi na yung body niya good as dead, pero hindi daw nag-weaken yung faith niya. Kaya nga sabi ko, Lord, alam ko, ibibigay mo sa amin ito sa takdang panahon, sa tamang panahon, sa right timing. Kaya kahit kailan hindi ako natakot, hindi ako nahiya na baka sabihin, bahug ako, kasi naniniwala ako na si Lord yung author of life at ibibigay niya sa amin ito sa tamang panahon. Kaya nga importante yung word na pinangahawakan namin nun. Yes. It is really worth the wait. Finally, during that 5th year, ibinigay na sa amin ni Lord yung regalo niya. Dumating sa amin si Action Pray or God's Favor. Ayan. And talagang nagpapasalamat kami kasi wala kaming binayaran sa ospital nung na-CS delivery ako, kahit na umabot na kami almost 100K yung babayaran namin. God really provides. At now, siya ay lumaking maganda, matalino, at malusog na bata. Doon yung patuloy na nagtatapat at nagtatanim pa din kami sa Panginoon, sa first fruits, tithes, and sa offering. Ngayon, kahit na nag-full time na sa ministry yung husband ko, and isa lang sa amin yung nag-work, hindi kami pinapabayaan ni Lord. Patuloy kaming nagiging tapat sa paglilingkod sa Kanya.
Hindi kami nakaranas na magutom talaga. Our marriage is a series of tests of faith, trust, and hope. Maraming mag-asawa gusto nang sumuko sa pagkasama nila, pero huwag kayong sumuko. Diba? Marriage is governed by the rule of three: si Lord, si husband, and si wife. Si Lord ang may design ng marriage na to, and marriage is God's thinking and not your thinking. It is God's project and not your project. Thank you, and God bless everyone.